Masayang araw, mga ka-PL. O di ba? Legit po ang minsang nasabi ko po sa inyo na hindi nga imbitado si Da Junior sa inauguration ni Donald Trump. Buti pa po si Tatay Digong, mga ka-PL, pinagpaplanuhan di umano ni Donald Trump na imbitahin. O ano kaya ang pakiramdam ni Da Junior, mga kapatid? Ba't ganon? Siguro isip-isip niya. Yung dating Pangulo lang ang imbitado, ako hindi. Kasi nga, ayaw ni Donald Trump ng presidenteng bangag. Kaya hindi ka imbitado. O eto po ang patunay, mga ka-PL. Video ito. Mismo si Tatay Digong po ang may sabi na, pinagpaplanuhan tayong imbitahin. Pero siyempre, alam niyo naman po si Tatay Digong, mga kababayan, napaka-simpleng tao lang yan. Kahit na alam niya ng imbitado siya, pero hindi niya pa sinisigurado. Kumbaga nga, hindi siya mayabang katulad ng mama dyan sa kamera. At patunay na rin mismo, mga ka-PL, na hindi nga imbitado si Da Junior. Ito po, mismo po ang may sabi nito, yung kanyang pinsan na si Jose Manuel Romualdez. Pinsan pa ni Da Junior ang may sabi nito. Na hindi manimbitado si Da Junior. Ito po, basahin ko at panoorin po natin ang video. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, like and share na rin po ng video. Maraming salamat, makikisuyo lang. Unahin po natin, mga kababayan, itong sinabi po mismo ni Jose Manuel Romualdez, mga ka-PL, na tablado nga si Da Junior. Pero basahin ko muna itong pang-aasar ni Tito Jason sa, ilagay ko din dyan, ang sabi po ni Tito J, para mas maintindihan po natin, ito, unang balita, dadalo ang Pangulo. Ayan, basahin niyo po maigi yung sinasabi ni Tito J. Ikalawang balita, si pinsan speaker na lang ang pupunta. Okay? Medyo naiba na. Ikatlong balita, mga kababayan, magkasamang dadalo ang mag-asawa. Gumulo na naman. Ika-apat na balita, hindi na pupunta dahil busy. Pero ang totoo, mga kababayan, ito pang 5 balita, hindi pala imbitado. Sabi ko naman po sa inyo ito, klaruhin po natin, mga kababayan, na hindi talaga imbitado si Da Junior. Sinong may sabi? Yung pinsan niya nga, na si Jose Manuel Romualdez. Ayan, nakikita niyo naman siguro. Ang sabi, Marcos not invited to Trump's inauguration. In Boy Romualdez to attend. Ayan, pero dito sa baba, basahin ko po ng maayos sa inyo, mga kababayan, para mas klaro na tinabla si Da Junior ni Romualdez. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, said he will attend to inauguration of U.S. President-elected Donald Trump on January 20. Romualdez, in a Viber message to GMA News Online, said that envoys of various countries were invited, mga kababayan, to the event which will be held at the U.S. Capitol in Washington, D.C. Ito na, as if President Ferdinand Marcos Jr. was invited to Trump inauguration, Romualdez replied, mga kababayan, as a matter of policy, no head of state is invited. Ayan!
Tablado si Da Junior, mga kababayan. Hindi siya imbitado. Pero ang nakalagay ho dito, no head of state is invited. Maaaring sinabi lamang ito, mga kababayan, para hindi po mapahiya yung kanyang pinsan na si Da Junior. Walang head of state na iimbitahin. Siyempre, dahilan lang yan. Pero pagkadating ng mismong araw ng inaugurasyon ni Donald Trump, mga kababayan, lintik sa katimbang presidente ng iba't ibang bansa, dumalo. Si Da Junior lang ang hindi kasi hindi imbitado. Pero ang Tatay Digong natin, baka front seat pa yan, mga kababayan. At ang masakit dito, kapag inimbita nila ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Ano kaya ang magiging baka matingkuling na naman si Kukak at saka si Da Junior, mga kababayan. Teka, bakit yung pangalawang Pangulo ko nariyan? At ang ako mismo ay wala. Paano nga? Kung imbitahin ni Tatay Digong, ni Donald Trump, si Tatay Digong, at si Inday Sara, mga kababayan. Ito na po yung mismong sinabi ni Tatay Digong, mga kababayan. Teka, sandali, nag-play. Ito na po yung mismong sinabi ni Tatay Digong, mga kababayan, na pinagpaplanuhan di umano siyang imbitahin sa inaugurasyon. May matagal na pala ito. Matagal na palang alam ni Tatay Digong, mga kababayan, na pinagpaplanuhan siyang imbitahin ni Donald Trump. Ito po yung sinabi niya, ganito lang po ang gagawin ko at hindi ko po makuha yung link, hindi ko po maipakita sa inyo yung video dyan sa malaking screen. Okay? Maririnig nyo naman po ito, mga kababayan ibalik ko lang. Nag-usap ba kayo ulit ni Body Trump mo? Ay, may plano akong tatawag. Okay. Tatawag, anong sasabihin mo, Kuya? Sabihin ko, Trump, kayo mo. Ito, ang tanong sa kanya, Mayor, nag-usap na ba kayo ulit ni Brother Trump mo? Sabi gano'n. Reply naman ni Tatay, may plano akong ipatawag. Ito na nga yung mangyayaring inauguration ni Donald Trump, mga kababayan. Kaso nagbiro si Tatay itong bandang huli. Ano pong sasabihin ninyo kapag nagkita lang po kayo ni Donald Trump? Alam mo si Tatay, palabiro yan Yung iba nga, hindi masyado naintindihan yung sinabi niya. Yung sinabi niya po talaga, sasabihin ko po kay Trump na naiihi na ako. Yun lang yun. Pero, mga kababayan, dinaan niya po sa biro. Para nga naman, hindi masaktan si Da Junior na bakit siya lang ang imbitado at si Da Junior, tinabla, mga kababayan, ni Donald Trump. Uulitin ko, kasi nga, ayaw ni Donald Trump ng bangag. Gusto niya matino pag-iisip. Nako, mga kababayan, siyempre may mga pag-uusap yan kapag nagkita na ang dating leader ng bansa natin at si Donald Trump. Siyempre may mga pag-uusapan yan. Hindi natin alam kung ano ang mga magiging mapapag-usapan nila. Wala si Da Junior sa circle of friend nila, mga kababayan. Si Da Junior ngayon mangangapa kung ano-ano naman ang papasok sa isip nitong si Kukak at saka si Da Junior. Magtatamang hinala na naman itong dalawa, mga kababayan. Gagawa na naman ito ng drama na dramang pang-adik, mga diba? Kasi pupul-pupul-burong ka tuloy. Hindi ka imbitado kasi nga ayaw ni Trump ng
kumakain ng pulburon. Bira, itigil mo na kasi yan.